Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Tayo pong lahat ay patuloy po na mag-aaral ng salita ng Panginoon. At sa umagang ito, nais ko pong dalhin sa inyo ang salita ng Panginoon sa aklat po ng Hebrews chapter 6 verse 10 hanggang 12. Ang sabi po dito, "For God is not unjust to forget your work and labor of love, which you have shown toward His name, in that you have ministered to the saints and do minister. And we desire that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope until the end, that you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promise." So tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, sa umagang ito, patuloy po na binubuksan namin ang aming mga puso para sa iyong mga salita. Dalangin namin ang mga salita mo, O Diyos, ay patuloy po na magkaroon ng kapangyarihan at kapamahalaan sa aming mga buhay upang patuloy po na maging kalakasan, kapusugan ito ng aming kaluluwa, at patuloy nga dakilang Diyos na magamit po namin ito upang maging matagumpay kami sa bawat oras at sandali sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salitang ito, Panginoon, na patuloy po namin magiging kalakasan. At sa pamagitan po ng iyong Santong Espiritu, patuloy po na sumama ka sa amin at kumilos, magministeryo, O Diyos, upang ang mga maririnig namin, Panginoon, ng mga katotohanan ay tunay nga na tumimo sa aming puso at kaisipan at magmarka ito, Panginoon, sa aming pong kaluluwa. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang sinasabi po dito, pag-aralan po natin at isang paalala sa bawat isa po sa atin that we should not be discouraged. No? Do not be discouraged because we have a God who never forgets. No? Sa pagharap po natin sa sitwasyon na ito, bagamat tayo po ay GCQ na, no, marami pa rin po tayo mga dapat gawin at mga panuntunan na dapat sundin. And most people today are discouraged and disheartened sapagkat marami po sa atin ang hindi po nagagawa yung usual life, no, kung sanay tayo sa isang buhay na talagang malaya. So para bang ito ay nakakapagbigay po sa atin ng discouragement dahil maraming bagay tayo na hindi po nagagawa sa ating pong buhay. Hindi tayo nakakapagtrabaho ng maayos, hindi tayo nakakapunta sa mga lugar na gusto nating puntahan, hindi natin nakikita yung mga taong gusto nating makita, hindi natin nakakausap ng personal yung mga taong gusto nating makausap. So those are the things na minsan nakakapanglumo at nakakapanghina sa atin po, no, sa bawat isa po sa atin. No? But the reality, no, speaks loud that we cannot rely much on others, especially that most of us as having the same situation, no. Kaya tayo talaga parang sarili natin talaga yung ating pong aasahan, no. And truly that this current situation is pushing us to the lowest point of our life, no. Wala po tayong salat tayo ngayon sa pinansyal, halos wala tayong magawa. Yung mga bagay na meron tayo parang hindi naman natin magamit, no? So we cannot even do things even if we can because we are limited by the rules of our government and holding us down by the fear in our minds, no? Na itong mga bagay na ito ay nagiging dahilan para tayo ay makadama ng takot sa ating pong puso, no? Through this, we become discouraged and helpless. Isang katotohanan na talaga pong nararanasan ng marami ngayon, no? Sabi nga po sa ilang articles na nababasa ko, ang rate, ang bilang ng mga nadi-discourage ngayon o ng mga taong nawawalan ng pag-asa ay talaga pong tumataas, yung mga nade-depress, no? And in the feeling of discouragement, there is the truth that we can rely on. Yun po yung isang magandang bagay na katotohanan na talagang mapapanghawakan po natin dahil sa kabila po nito, talagang meron naman po tayong maaasahan, no, sa ating pong buhay because we have the God who never forgets. Bakit po we have the God who never forgets? Doon sa mga talatang binasa po natin, ang sabi po doon sa Hebrews chapter 6, no, God is not unjust to forget your work and labor of love. No, kung tayo po ay nadi-discourage, no, we sometimes think, no, siguro may dumarating sa atin na baka nalilimutan tayo ng Panginoon. Hindi po, no, sapagkat sinasabi po sa mga talatang binasa po natin,
God is not unjust. Hindi po liko ang Panginoon para kalimutan yung mga bagay na ginawa po natin noon. No? Kung tayo po ay nagpagal, kung tayo po ay naglingkod, kung tayo po ay naging pagpapala, naging daluyan ng pagpapala, those are the things na hindi po nililimot ng Panginoon sa ating pong buhay at patuloy po na inaalala ng Diyos, no? Para tayo ay samahan sa buhay na ito. No, minsan yung ating pong takot na baka tayo ay kinalimutan na ng Panginoon, no? Minsan yung ating pong atensyon, yung pong pag-asam natin sa mga tao na nakasama po natin. No, it is true that some people may forget our work, no, and labor of love. Pero ang katotohanan po, ang Panginoon po ay hindi po nililimot, no? Siguro tinitingnan natin yung sitwasyon na para bang katulad ng tao ang Panginoon ay nakalilimot. Hindi po, sapagkat sinasabi niya po, hindi po, dun po sa Hebrews chapter 6, hindi po liko ang Diyos para kalimutan ang mga bagay na ginawa po natin, yung mga pagpapagal po natin, yung mga paglilingkod po natin, yung mga pagtulong po natin, yung mga acts natin, yung mga gestures natin na nakapagbigay ng kaluwalhatian at parangal sa Panginoon, lahat po yan ay inaalala ng Diyos. Kaya hindi po tayo nakakalimutan ng Panginoon. Amen? So, kaya dapat po ay magpatuloy po tayo, no? Sapagkat patuloy po na kinikilala ng Panginoon yung ating pong pagtsatsaga, yung ating pong pagpapagal, no? God acknowledges our diligence until the end as God as the full assurance of hope, no? Since we are looking toward the full assurance of hope, no? Ina-acknowledge ng Panginoon kaya tayo ay nagpapagal sa buhay na ito sapagkat meron tayo pong pag-asa at yung pong pagpapagal natin, yung pagtsatsaga po natin, lahat po yan ay inaalala at kinikilala ng ating pong Panginoon. Ang writer po ng Hebreo, no, ay nag-encourage katulad po ng coach, no, na kung saan he is urging believers to press on. No? Ini-encourage niya, tinutulak niya, pinapalakas niya yung mga mananampalataya para magpatuloy sa buhay na ito. At tayo pong mga tagasunod ni Kristo must keep our good work. No? Magpatuloy po tayo despite of this situation. Limited ang ating access sa bawat isa, limited yung ating pong mga pwedeng gawin. But then, hindi po dahilan yan para tayo po ay huminto sa mga bagay na ginagawa po natin para po sa Panginoon. So, the followers of Jesus must continue, must keep up our good work, no? Press on with that hope until the end, no? Kaya nga sabi po sa Biblia, ang magpatuloy hanggang wakas ay maliligtas, no? That is the assurance of hope na sa pagpapagal po natin ito, magsusumikap po natin to na magpatuloy sa ating pananampalataya. Yan po ay nagbibigay po sa atin ng katiyakan na hindi po tayo dapat nawawala ng pag-asa because there is the full assurance of hope na ating pong mapanghahawakan. May katiyakan po yung bagay na ginagawa po nating pagpapagal sa buhay na ito, sa ating pong pananampalataya, sapagkat nandoon po yung pangako ng Panginoon, no? At kailangan lamang po natin na ipagpatuloy yung mga bagay na natutunan po natin in the past, yung mga salita ng Panginoon na narinig po natin, na mapanghahawakan natin yung pangako po ng Panginoon. At yung pagpapagal po natin, yung pagsusumikap po natin, no, ina-acknowledge po yan ng Panginoon. Kaya makikita po natin, mararamdaman natin na sa kabila nitong sitwasyon na ito, sa pagpapatuloy po natin, dumarating tayo doon sa kalalagayan na, nakatapos na pala ako. Nakailang buwan na pala ako narito na hindi ako pinabayaan ng Panginoon. So those are the indication na hindi tayo nililimot ng Panginoon at kinikilala ng Diyos yung mga bagay na ginawa natin. Kaya nga maraming kaparaanan ng Panginoon para tugunan ang ating pong pangailangan. Maraming kaparaanan ng Panginoon para makadama tayo ng kagalakan, no? Makadama tayo ng patuloy na kalakasan, ng pagpapalakas. Those are the things that the proof that God is acknowledging all the efforts that we've done in the past and even the diligence that we are doing as of moment, no? Yung pagpapagal po natin. Kaya patuloy lamang po tayo. We inherit God's promise as we imitate those who through faith and patience. Imbis po na
na mag-give in tayo sa discouragement, gayahin po natin, no? Yung mga tao na naging inspirasyon ng pananampalataya at ng pagpupursige sa buhay pananampalataya, no? Instead of giving in to discouragement, imitate those who found the key to gaining God's promise, no? Faith and patience as demonstrated by Abraham, no? Ang buhay po ni Abraham, kung titingnan po natin, isa pong emblem ng pananampalataya, isang emblem ng katyagaan, ng pagpapagal, no? So, we are grateful to remember yung buhay po ni Abraham. At makikita po natin that he did not have a perfect faith or patience, perfect patience. Bakit nasabi yun? Kasi dumaan din po siya sa mga pagsubok na sinabi ng Panginoon sa kanya, no? Ikaw ang magiging ama ng maraming lahi. You will be the father of many nations, ng maraming bansa. So, paano mangyayari yun? Yung kanyang asawa ay ilang taon na that time. Matanda na si Sarah. No? Pero sabi nga, magkakaanak ka. No? At nung sinabi ng Diyos yun sa kanya, napakarami pang taon ang lumipas bago nangyari yun. Kaya nga, tines din ang kanya pong pananampalataya, kanya pong pagtsatsaga. No? At dumaan din po siya sa pagsubok. Kaya nga, hindi rin naging perfect yung kanyang pananampalataya. Hindi naging perfect yung kanya pong katsagaan, yung kanya pong nag-give in siya sa kawalan ng pananampalataya. Sabi niya, iniisip niya na hindi na naman siguro magkakaanak si Sarah dahil matanda na. At yun din po yung sinasabi ni Sarah, hindi na ako magkakaanak, kaya patusin mo na lang yung katulong natin na si Hagar. Dahil medyo bata pa at may kakayanan pang manganak, no? At nangyari, kaya nga lumabas si Ismael. Naging anak niya si Ismael dahil nawalan na medyo gumewang yung kanya pong pananampalataya. But then hindi po naging dahilan yon para hindi mangyari yung pangako ng Diyos sa kanya, no? Isinilang pa rin si Isaac kay Sarah, nagdalang tao pa rin, no? At yun ang naging daan para matupad yung pangako ng Diyos sa kanya na maging ama ng lahat ng saling lahi, no? So yun po ay pananampalataya na pwede po nating panghawakan, no? Pwede nating manahin the same promise of God na ginawa ng Diyos kay Abraham at the same promise na pwede nating panghawakan na pwedeng gawin ng Panginoon at kayang gawin ng Diyos sa ating pong buhay, no? May tinatanaw tayong may isang magandang kinalagayan sa hinaharap. So be it, panghawakan natin ang pangako na yun despite of this situation na limitado yung ating pong galaw, limitado yung ating resources, limitado yung ating kilos. Pero dahil may pangako ng Panginoon na pwede tayong panghawakan, no? Magpatuloy po tayo. Keep on believing, keep on trusting, and keep on our faith because we inherit God's promise as we imitate those who through faith and patience. Na katulad ni Abraham, kung pag-aaralan natin ang kanyang buhay, nangyari pa rin ang pangako at plano ng Diyos sa kanyang buhay. The same thing sa atin din po, no? Kaya wag po tayo mawawala ng pag-asa. Laban lang, magpatuloy lang po sa buhay po na ito. Amen? So, get rid of becoming sluggish, no? Hindi po 'yun makakatulong sa atin, no? Yung panlulumo, yung pong panghihina, hindi po 'yan makakatulong sa atin. And the idea that we should not let discouragement make us sluggish, leading to the sense that we may as well give up, no? Kung iaalaw po natin yung panlulumo sa ating pong buhay, ating panghihina, magdadala lamang po sa atin to para po bumigay sa ating pong pananampalataya, para po tayo po ay manghina, no? We lose the desire to press on, no? Kung yan po ay hahayaan natin, ang mangyayari po niyan, unang-una, mawawala yung desire natin na magpatuloy. Tama na to yung ganitong buhay, no? Mawawala na rin yung pananaw natin na mayroong magandang plano ang Panginoon sa atin, no? We lose the desire to go on. We lose the desire to press on. Kung hahayaan natin yung panlulumo at panghihina sa ating pong buhay. Kaya nga, alam niyo po ba kung titingnan natin
no, ang isa din natin pwedeng balikan na kasaysayan ay yung buhay po ni Haring David, na kung saan David show a great answer to discouragement. Si Haring David din po ay dumaan din po sa napakarami at katakot-takot na discouragement sa kanyang buhay. Bago pa po siya maging hari, no, nagtago po siya dahil ipapapatay siya ni Saul, no, at nung siya ay naging hari na rin, ganun pa rin po. No, dumaan din po siya sa kalalagayan ng discouragement. No, sabi po sa 1 chapter 30 verse 6, and David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters, but David encouraged himself in the Lord his God. Imagine, kahit yung mga anak mo ay nagre-rebelde sa'yo, yung mga anak mo ay nagkaroon ng napakabigat na problema, bilang hari at bilang ama, nandoon yung damdamin na pwede kang manghina at manlumo. Pero sabi nga, in-encourage ni Haring David ang kanya pong sarili. No? In-encourage ni Haring David ang kanyang sarili para magpatuloy sa kanya pong buhay at sa kanya pong pananalig sa ating pong Panginoon. The same thing din po sa atin. No? Blessing na lang po kung meron pong mag-i-encourage sa atin. Sa ipagpasalamat nyo pa rin po dahil kayo po ay magkakalapit, magkakasama, nagkikita-kita. No, may mga pagkakataon na nagpapalakasan kayo, nagkakakwentuhan, nagkakasharing. No? What if dumating yung buhay na wala nang mag-i-encourage sa'yo, na wala nang magpapalakas sa'yo, wala nang magli-lift up sa'yo. No? Blessing na lang kung meron yun. Pero katulad ni Haring David, lahat po yun ay naranasan niya. Wala pong nag-encourage sa kanya ni isa. Ang lahat ay nagsasabi sa kanya ng hindi maganda. Gusto na nga rin po siyang patayin. At mga anak niya na pwede niya pong asahan ay nagre-rebelde rin po sa kanya. So kung pag-aaralan po natin, napaka-distressing na kanya pong sitwasyon. But then, ang ginawa po ni Haring David, he encouraged himself, no, in the Lord his God. Sapagkat tunay na ang Diyos po yung ating pong matibay na muog, ang ating pong matibay na tanggulan, ang ating pong maaasahan sa lahat ng sandali. No, kaya dapat lamang na tayo po ay magpatuloy at patuloy po natin encourage ang ating pong sarili, sapagkat meron po tayong Diyos na higit na ating pong maaasahan at matatagpuan at makapakikinig sa ating pong mga hinaing. Amen? Kaya patuloy lamang po tayo, do not discourage. No? Do not discourage, because our God never forgets. No? He never forgets all the things that we have done. He never forgets all the things that we do for His glory. And we keep fighting the negativity that may lead us to discouragement. Instead, no, bear in our heart that our God always remembers us. Katulad po ni Zechariah, which means God remembers. Zechariah must have been discouraged, no? He was a priest of a nation that had turned back its back on God. No? Yung mga taong natisod, na wala ng pag-asa, pinangunahan niya, no? Pero hindi po siya nawala ng pag-asa. God knows who we are. Katulad po ni Zechariah, no? Zechariah fiercely clung to this truth that Creator remembers. No? God knows who we are. We are and what we need. He remembers us and He remembers His promises to us. And God is graciously act at proper time. No? Katulad po ni Zechariah, leaned into the promise of God. And like Zechariah, we found a blessed truth that we have. No? We may not need to learn in today, but God cannot forget us. Amen? Patuloy lamang po tayo. No? Let us encourage ourselves. No? For God remembers all the works that we've done in the past. No? Ini-acknowledge niya yung ating po mga pagpapagal. At wag po nating hayaan na tayo po ay encourage ourselves, because God, amen, never forgets. Amen? Sa tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa iyo mga kaming palakasin nito. Patuloy po kaming i-encourage nito, Panginoon, na magpatuloy
Hallelujah, at patuloy nga dakilan Diyos na maging matagumpay sa bawat hamon ng buhay. Salamat Panginoon. O God, patuloy na pagyamanin mo ang mga salita mo sa aming pong mga puso at patuloy na maging kalasag namin ito at kalakasan upang maging matagumpay kami sa buhay na ito. Salamat Panginoon, inaalala din po namin Panginoon ang aming pong bansa na malaya kang kumilos at gumawa sa sitwasyon na meron kami. Dalangin namin na maging matagumpay Panginoon ang bansang ito laban po sa COVID-19, mawala na po ang COVID-19 at mag-flatten na po ang curve. We pray, dakilang Diyos, na masigit na gumawa ang kapangyarihan at kapamahalaan mo kaysa sa gawa ng masama, and even to the life of the people in our government. O Lord God, let your righteousness and truth, O Lord God, justice, ang higit na mamayani, Panginoon. Salamat dakilang Diyos for the covering and protection na ginagawa mong patuloy sa aming mga frontliners upang magampanan ng bawat isa, dakilang Diyos, ang tungkulin sa bawat mamamayan, especially Panginoon sa mga nagkakasakit. We pray, Father God, that your healing comes to this nation, O Lord God, hindi lamang po physically kundi spiritually, Panginoon. Salamat dakilang Diyos for keeping us with promises, Panginoon, for taking care of us, O Lord God, for covering us, and for keeping us always in the safe place in your presence. Thank you, Father God. We give you back the glory, honor, and praises in Jesus' name. Amen. Again, maraming salamat po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Patuloy po tayo. And matatapos din po ito. Amen. Kaya maraming salamat po. Patuloy po nating paglingkuran ng Panginoon at patuloy po tayo na magtiwala sa Kanya. Amen. God bless you all.